Pansin nyo rin ba ang nangyayari sa ating bansa? Talamak ang nakawan, ang karahasan, at iba pang mga kalokohan na para bang pinapabayaan. Marahil isa sa ating mga katanungan ay, bakit kaya ganyan? Nasaan na yung ating mga piniling opisyal na mamumuno sa ating pamahalaan? Kung ako po ang tatanungin, ilan sa nakikita kong dahilan ay ang kawalan ng hustisya at kapabayaan. Dahil alam na mga nakaupo sa luklukan na hawak nila ang kapangyarihan, hindi sila natatakot sa kaparusahan. Kaya kung inyong napapansin, talamak ang nakawan pero walang napaparusahan. Dito natin maiintindihan kung gaano kahalaga ang kaparusahan sa bawat kasalanan. Kaya sa banal na kasulatan mapapansin natin na ang Diyos ay nagbibigay ng babala sa atin tungkol sa pamumuhay sa kasamaan. Pagkat maliwanag sa banal na kasulatan na ang bawat masamang ginagawa natin ay may katumbas na kaparusahan. Minsan magtataka tayo kung bakit naghahanda ang Diyos ng parusa sa mga masasama. Marami pa akong narinig na nagsasabi na kung mahal tayo ng Diyos, bakit niya ginawa ang impyerno? Bakit siya gumagawa ng parusa sa tao? Likas kasi sa atin na gusto nating maging malaya sa anumang ating ginagawa, mabuti man o masama. Subalit ito'y hindi pinapahintulutan ng Diyos pagkat ang nais niya ay mamuhay tayo ng tama. Sa Biblia may dalawang klase ng parusa. Parusa para sa mga di kumikilala sa Diyos at parusa sa mga kumikilala sa Diyos. Magkaiba po yan. Ang kaparusahan ng mga taong di kumikilala sa Diyos at namumuhay sa kasamaan ay ang walang hanggang kaparusahan. Sabi sa Aklat ng Mga Awit, chapter 9, verse 17, ang masasama ay mauuwi sa lugar ng kaparusahang walang hanggan at ang lahat ng mga bansa na lumilimot sa Diyos. Ang tinutukoy niya ditong kaparusahan ay ang walang hanggang kaparusahan sa impyerno para sa mga taong di kumikilala sa Diyos na namumuhay sa lahat ng kalayawan at lahat ng kasamaan. Pangalawang kaparusahan ay ang pagdidisiplina ng Diyos sa mga kumilala sa Kanya. Bilang mga mananampalataya o mga tinuring na anak ng Diyos, hindi po tayo libre sa paggawa ng masama. Hindi po ibig sabihin na dahil tayo na ay mananampalataya, ay malaya na tayong gumawa ng mga bagay na hindi tama. Kaya nga ang Diyos ay mayroong tinatawag na parusang pisikal para sa mga taong nagsipagtanggap na sa Kanya o mga tinuring na niyang anak. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 6 to 8, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang Kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad ng sa mga anak, sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama? Verse 8, datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak kayo sa labas at hindi mga tunay na anak. Maliwanag po sa Biblia na kapag tumanggap ka na ng kaligtasan, ikaw ay kabilang na sa Diyos at itinuring na niyang anak, mayroon pong parusang pisikal na maaari mong matatanggap o matatamo kapag ikaw ay sumuway sa kalooban ng Diyos. Hindi po ito parusa sa impyerno pagkat ikaw nga ay naligtas na mula sa kapahamakan ng impyerno dahil sa iyong pananampalataya. Subalit ito po ay parusang pisikal bilang tanda na tayo mga anak ng Diyos at nais niyang mamuhay tayo sa katuwiran. Maliwanag po sa Biblia na kahit ang mga mananampalataya minsan may mga panahon na nasusuway natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga mayroong parusang pisikal na binibigay ng Diyos sa bawat mananampalataya upang sila'y tuwirin sa kanilang maling ginagawa. Ulitin ko lang, hindi po yan parusa sa impyerno, kundi yan po ay parusang pisikal bilang pagdidisiplina ng Diyos sa kanyang matinuring na anak. Mahalaga po ang kaparusahan na maipatupad para pigilan ang kasamaan. Kaya't sabi po sa Aklat ng Mga Awit, chapter 82, verse 1 up to 4, ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng mga makapangyarihan. Siya ay humahatol sa gitna ng madakila. Hanggang kailan kayo magsisihatol ng kalikuan at gagalang sa pagkatao ng mga masasama? Ipagtanggol ninyo ang mga dukha at ulila. Bigyan ninyo ng hustisya ang mga napipighati at nangangailangan. Sagipin ninyo ang mga dukha at nangangailangan, iligtas ninyo sila sa kamay ng masasama. Kung magpapatuloy sa ating pamahalaan na walang pinaparusahan kahit lantaran ang nakawan at talamak ang karahasan, hindi titigil ang kasamaan sa ating lipunan at ang susunod na mga henerasyon ay gagawin rin ang parihong kalikuan na nangyayari sa kasalukuyan hanggang sa babagsak at di na makabangon ang ating bayan.